Hello mga ka-legit Davercads! Another updates kung saan nagse-celebrate ang buong Davercads sa natanggap na good news ngayong araw na ito. Ano kaya ang good news na ito, no? Pag-usapan natin yan, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads sa patuloy na nanonood at araw-araw na sumusubaybay sa ating mga videos. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga, no, dahil kahit po talaga namang pinaglalaban ng Tape Incorporated yung kanilang sinasabing karapatan daw nila, ay patuloy pa rin namamayagpag na sobrang taas ng rating ng Itbulaga dito po sa TV5, kung saan sila po ay almost umaabot ng 4.2%. At kahit po talagang nakikita natin na ang kalaban ay hindi po tumitigil para sirain at questionin kung ano man ang naging unang desisyon ng batas, no, ng hukuman, ay patuloy pa rin nagpapasaya at namimigay ng papremyo ang Itbulaga. Yun nga lang, di nga lang natin alam kung ano po ang magiging resulta ng pagdinig, no, sa kanila pong bagong apela. But this time, ito pa isa sa mga good news dahil dahil ang dalawang kumpanya, ang PLDT at Sky Cable, ay magme-merge na po sila, magkakaroon na sila ng collaboration. Kasi po ito po ay pagmamay-ari ng ABS-CBN. So which means magkakaroon na po or done deal na yung mga pagkakataon na kung saan mas palalakasin, no? Ibig sabihin lang yan na hindi pa rin po matatapos yung deal ng ABS-CBN sa TV5 para magpalabas ng mga magaganda at talaga namang dekalidad na mga teleserye. Kasi ang ABS po talaga, let's give them the yung kudos po sa ABS pag sila po talaga naglabas ng mga teleserye talagang quality. Kumbaga talagang papanoorin at talagang tumatatak sa madlang people. And this time, eto na nga, no, dahil todo-todo po yung selebrasyon. Sana magtuloy-tuloy na yung selebrasyon ng Davercads, dahil deserve naman talaga ng mga legit Davercads na makuha ang hustisya. Talagang yun po yung isa sa mga prayer po ng lahat na sana ay katigan pa rin ng korte ang Itbulaga at ang TVJ. Dahil kagabi po, ito po yung good news at nagsiselebrate po ang buong Davercads sa balitang ito. January 23, 2024, nanganak na ngayong January 23, Tuesday, ang misis ni Vic Soto na si Pauline Luna. Ayon sa isang malapit na aktres sa TV host, 7 AM nang nanganak ang misis ni Bossing Vic via cesarean section at babae uli ang anak nila. Si Mami Chat ang katext ko at nag-confirm na nanganak na si Pauline, pero wala pang details. Sabi ng taong kausap namin, samantalang noong Lunes ng gabi ay nag-post si Pauline ng kanyang last buntis selfie at sinabing excited na siya na mayakap at iluwal niyang baby na tinatawag pala niyang Baby Mochi or caption ng kanyang letter. Today, I took my last pregnant selfie. Yes, it sure is a sentimental feeling, but I feel extremely blessed to be able to carry another child despite my condition. All glory and praises to our one and only Lord for blessing us with this child. Ikaw lang talaga ito, Panginoon, wala nang iba pa. I couldn't have carried her to term without your protection and guidance, O Lord. I would also like to thank all my prayer warriors who have been with us since day one. Please know that you have a special place in my heart. To my dear Tali, I know this is something new and things might be little different, but now that you will always be Mommy's purse, it was just you and me for 6 years and you have taught me so much. Maybe you would think that oftentimes you needed your mom, but it was really me who needed you most of the time. Thank you for giving me purpose and meaning. Thank you for making me very happy, Mommy. To my ever supportive and loving husband, I am also grateful for you. I look at you now as I type these words and my heart is just filled with love and gratitude. Mahal na mahal kita habang buhay. And to my mochi girl, Mommy cannot wait to hug and kiss you tomorrow.
You are yet another answer prayer in our lives. I'm so excited to make memories with you and your ate. And Dad, I love you, caption ni Pauline. Sigurado naman na tuwang-tuwa ang panganay ni Pauline at na si Tali na may baby sister na siya. Noon pa man ay pinagdarasal na ni Tali na magkaroon siya ng baby sister. Kaya naman congratulations to Pauline, Bossing, and Big Soto. Bossing Big, ayan. So, syempre po, 'di ba, isa 'yan sa mga malaking achievement po ni Bossing dahil nanganak na nga po ang kanyang may bahay na si Miss Pauline ng ligtas, ano. Hindi man po niya idinitalye kung ano ba yung sinasabi niyang kondisyon niya ngayon, but still talagang very thankful itong si Miss Pauline Luna dun po sa kanyang panganganak, no, at sa kanyang magiging anak. Blessing talagang may tuturing yan sa lahat po ng mga mommies, ano. Siyempre, bago tayo magtapos, syempre pag-usapan naman natin yung ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa ating last update. Magbasa po tayo ng ilan sa mga comment mo ninyo sa comment section. Unahin po natin si Jess Press. Sabi niya, we will continue to pray and support TVJ Davercards original all the way on TV5 and Channel 9 with all the increasing sponsors and vloggers. Solid ka Davercards to it. Ayan. Salamat po kasi talagang ramdam na ramdam po ng TVJ. Alam niyo po ba na talagang bukang bibig po ni Sir Joey De Leon ang TVJ vloggers and TVJ defenders. Even po si Manay Christy Permin talagang pinapasalamatan niya mga TVJ defenders na hindi nga raw naniniwala sa mga peke. No? So, kaya congratulate po natin. And I know na hindi pa man dumarating yung desisyon ng korte, ay nararamdaman na natin na sila ang papanikan. And, of course, sabi ni Binsanity, hello po Miss Dareds, pinaliwanag po ng trademark and copyright expert na si Attorney Bueno ng Bueno Law ang Biyan vlog kung saan kasablay ang attorney ng tape sa pagpili sa kaso na iaapela sa Court of Appeals. Oo nga, marami pong nagsasabi talaga na ganyan, na parang ito pong si Attorney Maggie, parang bira lang ng bira, hindi man lang pinag-iisipan kung ano yung iaapela niya. At the same time, ganyan talaga ang mga lawyers 'di ba? Kasi talent fee din yan Meron din pong mga gagastusin sa kanya katulad po nung nangyari po kay Attorney Buko, 'di ba? Ang sabi ng korte, pinagbabayad ng Tape Incorporated, kailangan bayaran ng tape ang abogado, no? Kumbaga parang lahat ng gastos sila ang sasagot. Ganun pala yung mangyayari doon. Kaya talagang umaapela sila dahil hindi na nga sila nanalo, magbabayad pa sila. May chi. And of course, another comment sabi ni Annabelle Faes, sa ginawa ng tape, aabutan nila makancel ang kanilang contract with GMA sa December. True. Sabi naman ni Ids Smester, ang alam ko sa CA hindi na abogado ang TVJ ang kinakalaban kundi ang lower court na kaya ganun ang laman ng apela. Totoo po yan kasi parang nire-repute nitong si Attorney Maggie yung naging desisyon ng korte. Sinasabi niya na parang defective daw yung naging desisyon. So, big questionable. Kaya nga sabi po ni Attorney Enrique na sana daw wag na siya magbitaw ng mga kung ano-anong salita kasi ang inaatake niya ni Attorney Maggie is yung lower court na nagdesisyon patungkol sa kaso, 'di ba? At medyo po yun, medyo parang pinag-iinit niya yung ulo ng parang kini-question niya yung kredibilidad ng hukuman ng Pilipinas. Sabi naman ni Natamku, ayan, mahirap paglaban ng mali kahit sinong abogado ka pa at malakas ang ebidensya ng kabila at ang witness sa katotohanan ay buong sambayanan. Duty lang nilang idepensa ang kliyente kahit saan makarating at dumating sa sukdulan. It's their job kahit alam nilang talo talaga. True. Diba? Yun talaga yung yung purpose nila to defend, no? Hanggang saan, kahit saan makarating yan, basta didepensahan nila yan dahil alam nila na yun ang trabaho nila. Sabi naman ni Noli Del Rosario, now, we know bakit dalawang talo na ang Tape Inc. Believe me, after this base case, wala nung kukuha kay Attorney Maggie self-destruct. True.
Sigurado yan. Pero alam niyo po ba na si Attorney Maggie Abraham ay itinuturing na isa rin sa pinakamagaling na abogado dito sa Pilipinas. Pero I don't know what happened, bakit ganyan po yung nangyayari ngayon. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darkins TV. God bless everyone. See you on my next vlog.